So, meron tayong sample dito na illustration para mas magets nyo. So, sabi, eto, the shareholders' equity of JJJ Corporation included the following items. So, ordinary share capital, ordinary share premium, and retained earnings. So, on September 1, 2020, 1,000 shares were reacquired at 24. On September 30, 700 shares were reissued at 30. So, tingnan muna natin yung shareholder equity niya. Meron tayong 1 million na ordinary share capital. Meron, composed siya ng 50,000 shares. So, makapapansin nyo, wala tayong treasury shares dito sa shareholders equity niya. So, ibig sabihin, itong buong 1 million na to is outstanding share siya. Itong buong 50,000 shares na to is outstanding share siya. Lahat yan is owned by outside shareholders. Kaso pagdating ng September 1, 2020, 1,000 shares daw doon is binawi niya na. Anong entry natin doon? Debit ka ng treasury shares, 24,000. Bakit 24? Kasi 1,000 shares times 24. Nabili mo siya at 24,000 eh. So, debit ka ng treasury shares, 24,000. And cash, kung magkano mo siya namili, 24,000. Cost method lang. Kung magkano mo siya nabili, magkano yung cost niya, ganun lang din siya na-record. Ngayon, tatandaan niya din pala, na kada gagalaw yung treasury shares, gagalaw din ang retained earnings nyo. So, bali ang mangyayari, i-appropriate nyo yung retained earnings nyo. Kapag appropriation, meron kasi sa batas na kapag shares is, na kapag bumili ka ng treasury shares or in-acquire mo yung shares mo, kailangan i-appropriate mo yung retained earnings mo kung magkano yung nabili mong treasury shares. So, ganito kasi yan, explain ko yung appropriation na. Ang retained earnings kasi, ito, lahat ng kita ng company is pinapasok nila dito sa retained earnings. Tapos, iniipon nila dito sa account na to. Tapos, kapag magdi-distribute sila ng dividends, dito din sila kumukuha, nilalabas. So, income ang pumapasok, income ng company, lumalabas dyan dividends. Nagigets ba yun? So, parang retained earnings, isipin nyo na lang, para siyang alkansya. Yung retained earnings, para siyang alkansya. So, dito ka mag-iipon, pasok ka lahat ng ipon mo, ng kita mo, papasok mo dyan. Tapos, kapag syempre, kailangan mo na ng pera, magdi-distribute ka na ng dividends sa mga shareholders mo, kukuha ka din dito sa alkansya mo. So, parang ganun yung concept ng retained earnings. Eh ngayon, may rule kasi sa batas na kapag bumili ka ng treasury shares, kailangan i-appropriate mo yung retained earnings mo. Pag ibig sabihin na ng appropriate, bawal mo siyang galawin. So, halimbawa, isipin nyo itong alkansya na to. Nakaipon ka na ng 1,000 pesos. Pero kapag nag-appropriate ka, sabihin, tinabi mo, bawal mong galawin, hindi mo talaga nagtabi ka ng 100 pesos. So, kahit 1,000 yung ipon mo, 900 lang dyan yung pwede mong galawin. Ito, bawal mong galawin. Nagets? Ganun yung concept ng appropriation. Itong 100. So, dito, sa shares na to, yung 24,000 sa retained earnings mo, bawal mo siyang galawin. Ibig sabihin, kung meron kang halimbawa 100,000 na retained earnings, total ng retained earnings mo 100,000. So, 24,000 inappropriate mo or tinabi mo. So, meron kang 76,000 pang tira unappropriated. Itong unappropriated, ito lang pwede mong galawin. Ito lang yung pwede mong i-distribute for dividends. So, halimbawa, kailangan mo mag-issue ng dividends. Hanggang 76,000 lang yung pwede mong i-issue kahit may ipon ka pang 100,000. Nagagets ba yun? Nasa batas kasi yun. So, tatandaan nyo na tuwing gagalaw yung treasury shares, kailangan gagalaw din tong retained earnings appropriated. Nagets?
So, try nga natin computin kung ilan na yung outstanding shares. Diba, una 50,000 yung outstanding shares. Ngayon, nag-reacquire ka ng 1,000, kaya ang number na lang ng outstanding shares dito nung September 1, 2020 is 49,000 na lang. Nakuha? Next, on September 30, 700 shares were reissued at 30. So, itong binawi mong shares, yung na-reacquire mo, binenta mo na din siya ulit. So, titingnan nyo, 24 mo siya nabili, nabenta mo at 30. So, kumita ka pa ng 6 pesos. Pero, tatandaan nyo na kapag equity transactions ang pinag-uusapan, wala tayong gain. Pag walang gain, ibig sabihin wala kang i-record na income. Ang papasok siya sa share premium, treasury shares. So, paano yung entry niya? Una, computin muna natin, syempre cash, nagbenta kayo, naka-receive ka ng pera, magkano pera? 30 pesos mo siya nabenta. So, 700 times 30 is equals to 21,000. Ito na yun. Tapos, kikredit lang natin yung nabenta nating treasury shares. Magkano ba natin yung nabili? 24. So, 700 times 24 is equals to 6,800. Kaya yun yung kikredit natin. Tapos, yung difference niya, 21,000 times 16 minus 16,800 equal to 4. Ito papasok sa share premium treasury shares. Para siyang sa above par. Diba? Ito natatandaan niyo yung above par. Issued at above par. Diba? Sa share premium din natin siya pinapasok. Kaso this time, lalagyan nyo lang siya ng dash treasury shares. Kasi ibig sabihin yung share premium is nag-arise from the treasury shares. Another way kung paano makompute tong 4-2 is yung gain, yung parang kita niya. Kasi 30 niya nabenta, 24 mo, tama, 24 mo nabili, so may 6 pesos kang gain. So, pwedeng 700 times 6, 42. Nakuha ba yun? So, dito, tingnan natin, computein natin kung ilan na lang yung outstanding shares niya. So, una, 50,000 yung original niyang outstanding shares. Or yung total ng number ng issued shares. Tapos, nireacquire niya yung 1,000. So, bali 49 na lang, di ba? Tapos ngayon, nire-issue niya ulit yung 700. So, ang total natin na outstanding shares is 49,700. Pwede nyo rin gawin, ilan ba yung treasury shares yung unre-acquired? 1,000, di ba? Tapos, nabenta nyo na yung, nire-issue nyo yung 700. So, meron kang natirang 300 na treasury shares. So, kung 50,000 yung total issued shares mo, originally, tapos 300 na lang yung balance ng treasury shares mo. So, meron ka pang tira na 49,700 outstanding shares. Pwede rin yun. Ngayon, di ba sabi ko, na kapag gumalaw ang treasury shares, gagalaw din dapat ang retained earnings appropriated. Kapag bumili ka ng treasury shares, ang entry mo is debit ka ng retained earnings, credit ka ng retained earnings appropriated for treasury shares. Pero ngayong nabenta mo na, i-reverse mo lang din to. Debit ka ng retained earnings appropriated for treasury shares and credit ka ng retained earnings. 16,800. Baliktaran naman. So, dapat, kung magkano yung treasury shares mo, yun din dapat yung magiging value, yung magiging balance nito. Yan, dapat parehas lang sila. So, try natin computein na. Treasury shares and retained earnings. Appropriated. So, dito, 24,000 tsaka 16,800. Post lang natin. Ano yan? 24,000 tsaka 16,800. Ilan yan? So, may balance pa tayong 7,2. Ay. 7,2. Bakit ba nagkakano? Tapos dito din, credit 24, tapos debit 16,8.
24. So, 70. Mapapansin nyo, parehas siya ng balance. Parehas ng 7.2. So, dapat lagi siyang parehas. Pwede nyong gawin kung ayaw nyo ng kada entry ng treasury shares. Gagalaw din yung retained earnings appropriate. Pwedeng isang entry na lang. Gawin nyo lang at the end of the period, basta laging end of the period ha, tatandaan nyo, end of the period, kunin nyo yung balance ng treasury shares. Halimbawa, ito, huwag nyong entryhan to. Halimbawa, ito, option lang naman to, huwag nyo tong entryhan, tsaka to. Tapos pagdating ng last day, yung end of the period, kunin nyo yung balance ng treasury shares, edi 7.2. Tapos tsaka kayo mag-entry. Debit kayo na retained earnings na 7.2. Tapos, credit kayo na retained earnings. Kaya naglolo ko to. Retained earnings appropriated na 7.2. Pwede rin yun. Same lang din naman ang lilitaw. Basta dapat ang balance ng retained earnings appropriated nyo equal siya sa balance ng treasury shares.